Okay. Part 2. So, Part 2. Part 2. So, kinat ko na siya. So, Part 2. Ito na. Men's 59 na tayo muna. Mag-umpisa tayo sa 59. So, gusto mo balikan muna yung predictions tapos dun sa nanalo. So, ang prediction dito actually talaga si Paolo, 'di ba? Which is halos feeling ko lahat tayo nag-agree doon na si Paolo. So, which is naging totoo, pero big shoutout pa rin kay Mark, man. Pero pa bang lumaban ng 59 or junior na siya? Dalawa lang sila. Okay. Dalawa lang sila. So ano to open to. So pero isingit na lang siguro natin yung mga like special mention sa mga junior sa mga ibang weight class. So ayun, actually napanood ko to. Ilan yung lamang ni Paolo? Mga 30 kilos. 30 kilos. So medyo tambak din talaga. Yeah, pero 2.5. Yeah. So maganda sana kung nandito si Lance at saka si Adrian, no? Kapag na insight. Actually, daming hindi nagpakita sa 59 eh. Madami. Si Adrian ba? Quit na ba siya ng PL? Or troll? Troll lang ata no? Hindi naman quit. Ano lang? Parang hindi naman quit. Parang hindi naman quit. Kausap namin kagabi, para hindi lang niya pinaprioritize ngayon. Focus siya sa mga bata niya. Mismo. Which is respectable. Yes, sir. So, ayun, marami hindi nag-show up sa 59 pero abang-abang pa rin. Casamayor. Si Casamayor, last time. Honestly, si Alexi, kung ano eh. Kung hindi magkakatuloy. Siya hindi may reason ba kung bakit hindi nag-show up si Casamayor or any issue in terms of injuries? Last time kasi meron siyang naging shoulder issues. Pero ano naman na yun? Okay naman na yun. Ano lang, hindi lang niya prioritize yung Ronats. Kasi feeling ko, graduate na rin siya eh. Okay. Reasonable yung reason. Pupulis na ata siya or something. Yeah. Same. So, World SAT. Ang international comp SAT yung tinatry niya. Tinatarget niya ulit. Yes, sir. So, ayun, medyo wala naman siguro tayo masyadong maano dito sa 59 kasi dalawa lang sila pero big shoutout sa inyong dalawa. Man, at least kumbaga walang na-bomb out kasi yun yung parang hindi magandang mangyari. Dalawa na lang kayo bomb out. So bomb out pa. Parang parang hindi siya maganda tingnan in a way. Pero yun, solid dahil wala na bomb out. Speaking of bomb out. Eto na. Speaking of bomb out, oh 66. My God. My God. Grabe. 66 na to, talagang align. Kahit sinong tanungin mo, like, nag-survey ako dito, Kyle. Kasi, doon na tayo sa realistic na in training talaga, mataas talaga yung numbers siya. Nomination-wise, like, ahead. Results-wise. Hindi lang in training. Exactly. May numbers 630, di ba? Siya rin naman yung 2024 Ronat champion. Siya rin champion. So, defending champion pa rin siya eventually. Yeah, bigyan natin ng context yung bomb out na yan. Kasi hindi lang siya, marami pang ibang na bomb out actually dito sa Ronats. And of course, hindi naka-make weight. So, let's start with 66. So, mainly ang predictions dito is actually kadalasan yan, Kyle, Alexi, Kicks, usually ganun eh, or Prince, Prince actually. Yeah. And come Ronats, expect natin, I mean, na yung unexpected happened. So, naalala ko yung exaggerate. Kasi ba nag-repo doon? Kasi nag-bomb out, tumingin agad ako sa likod. Mismo. Bigyan lang ng context. Una sa lahat, dun muna tayo sa hindi naka-make weight. Si Prince. So, ang di naka-make weight, si Prince. So, 0.3 lang ata. So, hindi na 6.3. Yeah. And, pa-clarify nga ano nangyari kay Kicks. Yan, di ko alam. Si Kicks, apparently may parang work emergency. Yun din yung narinig ko na parang, go ahead, John. But, as per AJ Wars, so parang may work-related problem. Yan yung isa sa main drawbacks talaga ng weekday competition.
So parang sobrang seryoso. Parang basically hindi talaga daw. At saka medical side siya eh. Like, nurse siya eh. Saving lives, diba? Regardless kung anong ginagawa mo, mag-save ka ng buhay. Parang alam mo yun. Pero big props pa rin, man. Kay Kicks. Pero yun nga. Miss ka namin, Kicks. Yeah. Wala na. Gusto ko lang i-shoutout na naman yung record ni Powerlift Troll na hindi pa rin nagagalaw hanggang ngayon. Sa bench, no? 150. Gano'n ka talaga ba yun? 2016 or 2017. Pero tama, di ba? Qualified. Ito yung sa Fishers, di ba? Qualified siya, di ba? Hindi. Tama ba? Hindi na siya sumali. Technically, qualified siya. Shoutout kay Powerlift Pro. Powerlift Pro. Na laging may ambag na memes sa kahit anong issue. Goat. Maganda sana kung nandun siya sa Ronats, no? Mang tutrol lang siya. Siya yung OG content creator ng powerlifter. Actually. Siya yung unang-unang na-repost ng powerlifting motivation. Ewan ko kung alam niyo yung page na yun sa IG. Anong context ng repost? Kumbaga, parang hindi pa KOTL yung main page for mga highlight ng mga IG lifters. Powerlifting motivation. Kaya lang sell out kasi yun. Nirepost siya doon dahil sa content niya. Makalokohan niya. Yung sobrang dami niyang belt. Yung para may 6 siya na belt tapos may band sa ulo or some shit. Basta kagaguhan na. Typical powerlifting, gano'n. Yeah. Pero yun nga. Siya yung OG. Yeah. Big shoutout kay Powerlift Troll. So, ang dapat magbe-break nun si Kicks eh. Yung namin eh, pinag-uusapan na namin yun eh. Kasi si, Isaiah, kahit ganyan puro kalokohan yan, pag nag-uusap kami yan, nakaabang talaga yan sa lahat ng mga nagko-compete ng 66. Ito, sige. Since pinag-uusapan natin bigla yung bench record ni Aya, ito, pwede tayo magbigay ng like, sinong nakikita niyo pwede mag-break. Ako magbibigay na agad ako. Sa 66 to? Shoutout, Diamond. 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 Most likely this year, feeling ko, like, maybe later this year kung merong pang-com, feeling ko kaya niya. Interesting. So pinaka-close kasi nakita ko yung training ni Kyle ng 140. Pero again, mabigat siya nung time. Madaming, so hindi niya na-reflect yung ganung Yeah, but for since napag-usapan natin yung specifics, advantage ni Diamond na nakakapag-practice siya sa bench na ilike na bago. Yeah, sobrang likely yan. Shoutout Diamond. Shoutout kay Diamond. Siya yung makaka-break. So for me, yun yung prediction. Sa akin, sinabi ko na si Kicks. Kasi inaabangan na lang namin yung mag-platform eh. Yes. Tingin ko kukunin na niya. Sa akin, si Murphy. Bias na sagot. Sakto. Mahirap magpagalaw na ito mahirap talaga pagalawin yung bench eh. Lalo na pag 3 lifts yung athlete. Si Maki yata, busy siya ngayon eh. Magme-med school ata yun eh. Oo nga pala. Nakita ko yung parang may reel shot. Yung Road to 160. Road to 160, yeah. Big shoutout kay Maki. Pero yun nga, taki lang natin tong 66 kung ano talaga nangyari kasi sobrang nagulat. Marami nagulat actually. So yun nga yung top picks is actually nawala. Di ba napag-usapan natin to na sabi natin na pwedeng yung sinasabi namin ngayon is yun pa yung mawala sa top 3. Which is nangyari. Bilog ang barbell, di ba sabi niya? Bilog ang plates. Bilog ang plato. Bilog ang plato. Which is nangyari, una sa lahat, malungkot man sabihin, si Kyle na bomb out. So, alam ko ang reason niya is weight cutting. So, which is minatakil tayo kanina sa women's side na may nag-weight cut na hindi talaga sobrang hirap i-reflect yung numbers nila through training. So, can you, give us anything about weight cutting? Anong masasabi nyo? Johan, kasi ginagawa mo yun before. Yeah. I guess, context dati nung 83 ako, basta mabigat ako nun. I think ever since nung 2021, nabutan mo yun, Raymond, diba? Yung sa Katipunan. Katipunan. Cut ka ng 10 kilos. I think 2 days out. Kasi mali scale ko. Tapos pag-step na 89 ako, 2 days out. Naalala ko yun, tumawag si Johan sa akin eh. Kasi nalaman niya yung scale niya.
sobrrang underweight ng 2 kilo. Sa meat scale, umapa ko doon puta, 89 o 2 days out. So, sobrang nag-try hard cut talaga ako nun. As in, lahat ginawa ko na. Liquid diet, nag-split ako ng 2 kg. So, na kayo ni Filippo, di ba? Kasi ako ni Filippo doon. Nakakatawa si Jason na pa. Tapos, hindi pa rin ako umabot nun. Alam ko, hindi pa umabot sa first weigh-in. Dumura ka pa. Hindi, tapos, ang nangyari, I think pumunta ako sa kotse ni John D. Tapos, pinera mo ng jacket ni Anya. Nagpasona ka pa doon. Nagpasona pa ako sa kotse. Tapos yun, actually, tapos, pag weigh-in ko, hindi pa rin nakabot. Tapos sabi ko, sige, try ko muna yung isang weighing scale sa kabilang room. Kasi yung pagpasok ko, 0.5 lighter. So, iba talaga yung scale. So, yung sa scales, ang bigat. So, yun, nakapaglaro ko rin. Sumigaw nga si Yohan nun eh. Sumigaw din. Pero si Yohan, I think dito among all of us, si Yohan pinakamarami experience sa water cut. Yeah. Weight cut and water cut boy ito ng Pilipinas eh. Parang 6 kilos, parang wala tayo ibang gumagawa nun. Mismo. Pero yun nga, in terms of water cutting, sa tingin nyo, anong, like, sobrang liit ba ng chance talaga may reflect yun? Or ano ba talaga kailangan gawin? Like, kailangan mo ba ng maayos na tawag dito, recomposition after nung, ng weigh-in agad-agad? Or... Specifically kay Kyle, kay Kyle. Specifically kay Kyle, nag 64.2 kasi siya on the scale. Mm-mm. Imagine mo, 64.2, isang 1.5 na Pocari na yun. Mm-mm. Or refeed. 1.5 liters, di ba? Actually, sige nga. Actually, I think for Kyle, hindi mostly yung weight cut. Sa pagrinig ko, more on di siya nakapag-warm up ng maayos. Okay. Like, malapit na siya for his 220 opener. Hindi pa daw siya nakapag-warm up. Yan yung pagrinig ko. Kasi nagka-cramp, parang ganun. Hindi siya nagka-cramp. Hindi siya nag-cramp doon. Like, di ko alam bakit. Parang, kasi yung handler niya, mga baguhan daw na teammates niya. Like, di alam. Parang di siya tinawag or something. Tapos yun, nirush yung warm-up niya or kulang sa warm-up. Pagdating sa opener, nag-cramp na siya sa opener. Ang issue doon is, since sobrang tagal, diba? Like, sobrang daming tao sa isang flight. Mm-mm. I think, dahil doon, nalamigan na siya ulit. Tapos di niya nakuha yung second and third. Yeah. So, I don't think it's the cut itself. Yeah, mix na siya, parang a mixed bag kung ano-ano yung mga factors. And to add pa, malamig yung venue. Sobrang lamig. So, gets mo ba? Like, hindi na naka-opener niya, hindi siya nakapag-warm up maayos, and sa sobrang lamig, edi lalo siya hindi maka-warm up, gets mo? Hindi niya magising yung mga muscles niya. Pero bigay lang ako ng take away doon. Opinion lang naman to in terms of hindi nakukuha yung first attempt. Para sa akin kasi responsibility mo yun. Like, first attempt should be regardless kung anong condition mo makukuha mo dapat supposedly. Yeah. Gets mo yun? Yeah. Yung take away ko, like, hindi naman sa inaano na parang, kasi nabamount na ako eh. Nabamount na ako. So, napagtanto ko na responsibility ko yun. Like, like you can't blame anyone else but yourself. Yes, yeah. In my opinion, rin to eh. Sagot din ng handler to kasi pag nakita mo wala pa lang hindi nag-show up yung athlete sa warm-up. Meron kang time talaga para palitan yung opener mo eh. Mismo. Diba? Mm-hmm. Pero yun nga rin, at the same time, alam ko kasi may hinabol si Kyle. I think for the best lifter. Kaya over-ambitious yung ginawa nila. Sabi niya rin sa akin nakausap ko siya after nung squat niya na parang ambitious talaga yung opening niya, yung opener niya. So, aminado naman siya na nakausap ko siya. Hopefully, parang nalaman natin din yung naka-game plan nila. Mm-mm. Kung leading to, diba, to that. Kasi kung titingnan ko din yung meet niya, to be honest, pinanood ko live stream, sobrang nalungkot ako na hindi niya maangat. So, as an athlete, parang masakit sa like strength issue. Oo. Rather than like technicalities, you know. Yeah. So, yung adjustment, yeah. Mas masakit siya kasi so mas masakit siya pag so but masamling na yun. For me ito lang props to Kyle pa rin kasi of course like pinigaan niya pa rin yung 3 attempts, so
Di ko alam yung inside kung like sakat ba or whatever, but hopefully meron tayong nalaman natin kung ano yung game plan nila talaga. Totoo. Yung ano. So, Actually, props to Kyle. I was planning to kausapin din siya sa podcast kasi talagang siya yung siya yung top pick talaga. Like, siguro hintayin naman natin marinig yung side niya. Kumbaga. Yeah, Ito lang kasi yung nakita namin, narinig, alam mo yun, hindi yung yung talagang totoong nangyari. Pero anyways, kausapin mo na lang. Exactly. So, ayun. So, na-bum out si Kyle. Then, si Prince nawala na. I mean, hindi na kasali sa meet. I mean, kasali pa rin na hindi overweight. Sa mga di nakakaalam pala, kasi kadalasan, di ba, pag mga regionals, kapag nag-overweight ka, pwede kang mag-jump in dun sa next weight class. Tama ba ako? Yeah, pero weigh-in ka ulit dun sa weight class na yun. Weigh-in ka ulit dun sa weight class. Yun yung original. Pero for, logistical reasons, for this meet, ginawa is, consider nila yung total mo for the next day. Oh, okay. Get it. So, technically, hindi siya guest lifter. Hindi, nag-guest lifter si Prince kasi sabi niya sa akin, hindi siya nagbayad. So, hindi na siya nag-penalty. Okay, gets. So, pwede pa rin. Pwede pa rin sana. I thought na pag Ronats hindi na pwede. So, pwede pa rin kahit Ronats na mag-jump in ka dun sa another weight class. Kapag I think depende siya sa organizer. Hindi, actually hindi siya depende sa organizer. Ngayon lang sa Ronats, nagkaroon ng ganong issue. Only for this one. Oo, pero pag-uusapan ng technical committee, ng mga referees, kung ano yung, ano yung final. Okay. In my opinion, dapat wag na tayo, hindi na kunwari Nats, dapat hindi na talaga pwede maglipat na weight class kasi nakakasira din ng game plan ng ibang tao yun . Hindi, saka agree ako sa'yo, Raymond, kasi alam ko sa international, pag hindi ka na make weight, wala na. Hindi ka na nga makakalaro di ba? Big example dyan, si Lia Bavwa, di ba? Meron siyang time na hindi siya nag-make weight. Parang no show siya sa meets. Mismo. So, ayun. Anyway. Then, hindi nag-make weight, si Kicks hindi nakasali. Eto na, actually, kasali naman to si Alexis sa predictions natin. So, ang naglaban talaga is si Alexi at si Diamond, which is big shoutout kay Diamond kasi dun sa time na yon, kung i-backtrack natin yung oras, hindi ko talaga siya nakikita ko siya mag-potential mag-fourth, pero like third, pwede pa si Prince pero yun nga, big shoutout kay Diamond. Walang nagpipick kay Diamond. Wala talaga as in. Wala talaga. Yun yung sinasabi natin. Di ba yung sinasabi natin na pwede talagang magbago to. Maraming pwedeng mangyari kapag nasa meet na. Yung mga ayaw mong mangyayari talaga. Parang ganun. Yes, sir. So, kausap ko si Diamond din after. Tapos, ang sinabi niya sa akin actually is like parang chamba. But, ang naalala ko sinabi ko sa kanya, bro, walang chamba. Diba? So, parang like anything can happen Basta show up. Kahit na, walang pumipili sa kanya mag-top 3. Tamo. No. Hindi, para sa akin, hindi siya chamba in a way na sasabihin ng iba. Hindi kasi maraming hindi nakalaro na malas. Hindi, men. Kasi at the end of the day, responsibility ng athlete yung mga gagawin nila dun sa kung hindi sila nag-make weight o nag-back out sila. Mo yun. Deserve mo Mismo. The fact na hindi rin siya nabaw at saka na-go siya ng second place, men. Hindi siya chamba. Yeah, props kay Diamond. Lagi niya hinahype yung mga 66. Kasi ito yung pinaka-competitive na weight class nga natin ngayon. Sobra. Dito sila, Kicks, Emboscado, Prince, di ba? Diyan lahat. Actually, kung titingnan natin yung scoreboard doon sa attempts nila, kung hindi ko napanood yung squat ni Diamond, kung strength or depth issue or like kung pumasok. So, hindi sobrang layo ni Alexei sa kanya. Like, the 7.5 difference. And then, yung bench niya na 142. If, di ba? Gets mo? So, isa rin napansin ko, parang siyang tama ba? Parang may iniinda si Alexei. Merong problema si Alexei. Kasi umiiwi siya nung deadlift na I don't know. Yeah, meron siguro. Yun nga tatanong ko dapat. Kasi 270 na siya sa training dati, di ba? Oo. Tapos yun inaabangan ng mga tao. Yung 270 niya. So naalala ko rin, quick kwento kay Diamond. Kay Johan, yung una mo siyang namit sa Zila. Na parang, yung parang sabi mo,
Parang siya yung, parang gustong tumalo kay Kicks dati. Oo, Parang, actually, sobrang naalala ko yun. beginner pa si sobrang beginner pa si Diamond. Naalala Alam ko mo, yun. nag-uumpisa pa lang si Diamond. So, di ba? So, parang props kay Diamond ngayon. Laki na improvement ni Diamond, no? This Number year. 2 siya sa nation ngayon. Yes. Mm. So again, hindi chamba yun. The fact na Hindi nag-show chamba up ka, make weight ka, nag-put up ka ng total ng Raw Nationals ngayon is hindi siya chamba, promise. Pero, can I just say, ang lalaki ng kinat ng mga tao na to. Parang 64.9, 64.2. Ang laki masyado ng buffer na to. Yeah. Ang laking effect ng 1 kilo na yun. Sobra. Yun lang naman. So, Yeah. Ano, 74s? yeah, go. Yep. Sino palang wait? Sino nag-third? Taga Villa. Ano to, CNL athlete to sa 901 Elite. Big shoutout. Yeah. Shout out. Nakita ko to sa Baguio. Yeah. Baguio. Lumalaban sa Baguio to. Diba? So, tama din yung isang naging pag-uusap natin na balay mo, yung mga hindi namin nasabi dito, biglang mag-podium. So, nangyari talaga. So, nangyari talaga siya. So, anything can happen talaga. Baga, wala. It is what it is. So, big shoutout kay Alexei sa Yes, sir. siyang number 1 ngayon sa 66. Official Siya rin ito. naman siya rin yung prediction ko, diba? Malala. Kayo ni Lance. Ako ay Kicks ako. Sa puso ko si Kicks. Lakas na bata nito, Alexi. Junior pa. Grabe. Junior pa. Ilang din naman sinasabi ko nung parang sa podcast, yung performance. So, makita natin kay Alexei yun ng Ronalds. So, Di rin kasi siya nag-cut. Yeah, so, malaking bagay yan. Big, big thing yun. And of course, yung sa niya, yung experience-wise in terms of, national meets. And syempre, sobrang solid yung mga nag-handle sa kanya. Anything, it is what it is. So, big shoutout kay Alexi. Dao tayo 74. So, Dame, tama yung prediction ko. Tama yung prediction natin. 74s. Angelo Galon, number 174. Angelo. Ng Pilipinas. Gilu. Ito yung mga tipong... medyo controversial din. May pagka-controversial din to eh. Ano nangyari ba dito? Ano ba nangyari? Sige, go lang. Actually, hindi ko pa masyado pinanood yung video, but si RD kasi nag-pull for the win. So, hindi ko masyado nakita yung call dun sa last deadlift ni RD. But, I don't know if like soft lockout, or whatever, but sa deadlift niya. So, parang pull for the win din si RD dito eh. So, I think siya nag-pull for the win kasi si Galon yung last pull. Last pull si Galon eh. Tama ba? Feeling ko kapag... si Galon yung last puller. Last pull. Not pull for the win, but like yung pull... Tama. But dapat yung pull ni RD, yung pang-gold, tama? Pang-gold. Like for example, hindi niya nakuha ni Galon yung ganong weight. Yung 270. Parang ganon. Possible mag... Pero grabe Kasi imagine mo, tama. hindi nakuha ni Galon yung 270. Matatalo pa siya eh. Hindi. Si RD po na nag-pull, tapos si Galon. Huli, last puller si Galon eh. Last puller si Galon. So yun nga, naipit si Galon na kailangan niyang pulutin yung 270. Mali. So, kasi kung... Nung hindi na pull ni RD yung 270, doon nagka-spot for gold. Kaya na-pull ni Galon yung 270. Sobrang risky nung move na ginawa ni Adrian for this. So I would imagine, kung gusto mo lang i-safe, di ba, mag-262 ka, parang gano'n, or 265. Gusto nila sila yung dulo. Pero alam ko kasi, if nakuha ni RD yung 270, magto-280 si Galon. Kasi nakausap ko rin si Galon kahapon. Yun yung balak nilang gawin. Hindi niya kailangan ito tinitingnan ko yung score sheet, 630 Pero parang hindi niya kailangan RD. 642.5 si Galon. Mas magaan si RD. So kailangan lang i-match. Kailangan lang i-match ni Galon, ni RD. Kailangan talaga i-match ni RD. Yeah. Okay. So ibig sabihin, kung nakuha ni RD yung 270, kailangan hilahin ni Angelo yung 270. So meaning, sobrang risky talaga nito. Unless sobrang confident ni Adrian na sa 270 si Galon. Wait, ano ba nahila ni Galon? 270. Lakas. Okay. Basta bata. Batang yun.
Ito yung mga tipong parang sobrang sleeper build niya, hindi mo maiisip na nagbubuhat ng 270 kilos ng deadlift. Alam mo yun? Ito Raymond. Grabe. Si Galon, kamukha si Robert. Si Robert. medyo kamukha. Tapos, Moreno to, di ba? Mm-mm. Moreno na Robert. Tapos ano pa? Sleeper talaga. Outside powerlifting. Natakil natin to na working student siya and all. So, kung titingnan mo, kung wala talagang excuse kung, alam mo yun, grabe. So, first si Galon, second si RD. And sinong naging third dito? Si Don. Si Bernal. Si Bernal. Ayun. Wild din to. Kasi tama ba? Magpo-pull for the win din siya dito? No. For second Or for second place na for lang. second place. Alam ko. Tama. So, which is 3. Ilan yan? Ewan ko kung magpa-pull ba siya for second. Gusto lang yata niya mag-PR. Parang ganun. 290. So, kasi kung pull for the win to 285 lang kailangan niya. Yeah. So, bigyan ko lang ng mga special mention. I believe nabanggit ko to nung nag-usap tayo nung una before Ronats is, big example dun pa rin, related pa rin to sa weight cutting. Si Erickson Kapilyan kasi nakausap ko siya. Kung makikita naman natin, yung mga pull niya sa training, malalaki. Squat, doubles, 220, then end up less, sa training niya. I mean, sabi ko lang to in general na isa sa mga nagiging factor to sa mga weight cutting na mahirap siya i-reflect, lalo na pag sobrang laki ng kinakat mo, throughout the meet. So, kasi sabi niya parang, kung 10 kg or less yung kinat niya, leading to Ronats, parang 80-ish siya Then, down to, makapasok sa weight. Pero props pa rin sa kanya, men. So, ayun, kinausap ko siya, sabi niya, mag-83 na daw siya. So, yun lang. Kumbaga, insight lang yun sa mga gusto mag-weight cutting na may mga consequences. Hindi siya magic. Hindi talaga siya magic. Depende rin sa tao. May mga taong parang sponge, para si Johan. Kahit mag-cut ng 6 kilos, nababalik niya lahat ng lakas. Oo, ganun. Depende rin sa refeed mo yun Oo. I-refeed mo. Gano'n mo kabisado katawan mo. Yung iba kasi, hindi receptive di ba? Ilan yun? Si Kendrick, Performance. Yung nutrition coach ng mga Sheffield athletes. Yung magaling sa magpa-refeed yun. Nice. Solid. Yun. Sinong, Don. So, 83. Angelo, tawag dito, RD and Don. Big shoutout sa inyo. Then, eto na. 83. Anong pag-usapan dito? Alam naman natin. Parang tama nga, prediction natin sa 83. Tama, no? Tama. Pero hindi ko, actually, ako nanonood ako ng podcast nyo. Hindi ko in-expect na lalapit ng ganun. Sorry, Kuya Jan. Sorry, Kuya Jan. Hindi ko in-expect na lalapit ng ganun. Bawal personalin. Pero yeah. Maraming nangyari. Nakatrain, no? Na malaki. Nakabitaw ng deadlift. Actually, strength ni Arman, retain niya. Oo. Lumakas pa nga ito. Yeah, props kay Arman. Kasi napag-usapan natin to, may meets siya na hindi nag-reflect dahil nga nagka-cut siya ng weight talaga. So, props kay Arman kasi nakita naman natin na talagang, nag-reflect talaga yung strength niya at least, di ba? I mean, technical issue lang sa deadlift. Pero, first, sa 83 si Arman. Second, of course, one and only, John. One and only. Kuya John. Third, Leo. Gusto mo, wait. Gusto mo malaman bakit ano yung hindi nag-expect si Kuya Raymond na malapit. Yan. Para hindi na tayo magkaibigan after nito. Hindi. Go. Hindi ko yung tinitignan ko kasi buhat ni Arman. yung yung mga best lifts niya tsaka yung mga training pulls niya. Actually, yung the way kung paano gumalaw yung deadlift niya, in-expect ko na mas malinis yung 3 attempts. Pero di ba yung ending, nag-pull siya ng, yung last pull niya, 277.5. Yeah, second attempt na piglas, ni-retake niya. Nabitawan lang niya. And aminin natin, kung nakuha niya yung 277.5 sa second, meron pa yun talaga in the tank. Meron pa. At least mabilis 280 plus. At least 285. Siguro, para lang sure, di ba? Strength nung, speed ng 277. For me, may 280 plus yun.
Yeah. Pero yun, Kuya Jan pa rin. Siyempre. 6'4'6". 6'4'6" hanggang bench. Pero yun nga, yung First time yan, first time. Yeah, First nakita ko talaga yung 290 mo na ganun ka. Actually, para sa akin, mas mabilis yung 290 kasa dun sa first eh. Like, para dun sa nakita ko lang speed-wise, I don't know why. So, nagulat. Parang ganyan. Para... Sige, siyempre, dito ko lang sasabihin yung nangyari. Go. So, after squat and bench, ewan ko, for some reason, nung deadlift, bigla ako nag-cramps. Di ko rin naintindihan. Siguro, may mali akong protocol with paano ko mag-consume ng like liquid. So, nung meet, for some reason, hindi ako makakain ng meal. Like, so, meron lang ako refill na ginawa, like rice, tapos, basta may meal ako kinakain. Hindi ko talaga ma-consume ng like maayos. So, ang ginawa ko, parang liquid lang, hydration, lahat. So, basically, wala akong meal masyado. So, nung nangyari, sa deadlift, hindi ko rin ma-explain. Sinasabi ko na i-flip. During warm-up sa likod, nagka-cramps talaga ako. Like, quads, yung fingers ko, traps. Tapos, ewan ko, napapansin lahat na nag-warm up. Kasabay ko sila Baskara noon. Mostly mga mayhem. Hindi ko nila-lockout. Kasi kada pull ko drop kasi hindi ko talaga siya mahawakan. So, ewan ko, ang ginawa ko na lang, so yung protocol, parang okay, fluid siguro baka nasasobran lang ako ng sodium. Fluid lang, hanggang sa umihi na lang ako ng umihi. Buti na lang, pagdating sa platform, medyo umokay siya. Okay. Pero medyo pansin sa openers na medyo hindi ganun ka... yun eh. Yun talaga yung napansin ko eh. Yeah, kasi medyo nag-aalangan nga ako nun. Kasi nagkakramps ako sa quads area nung sa warm-up era. So, buti na lang after ng opener, parang kumpiyansa. Sobrang confidence building. Okay, wala naman pala problema sa platform. I'm good. So, yeah. After nun yan. Kaya siguro mas maganda yung 290. Mas maganda yung 290. Nag-watercut ka ba? O ano lang? Hindi. Walking weight line. Walking na yun eh. Wow. Sexy Sexy boy. Yung context nun, yung protocol na ginagawa ko during, sige, pili ko nag-take out too much ng sodium, ganyan. So, hindi mo na match ng tubig, no? So parang gano'n. So parang mali lang. Anyway. Yeah. Kasi nagulat din kami ni Flip, ba't ako biglang nagka-cramps? So, wala. Cramps, So, yun yung mga bagay na mga hindi natin, alam mo yun, bigla-bigla na lang sumusulpot sa meet day. So, which is hindi lang naman, malamang hindi lang ikaw yung naka-experience niyan. Karamihan ng mga athlete na experience yan, lalo na, big factor din yung venue, sobrang lamig, and all. So, ayun lang. Gusto lang na parang, expect the unexpected sa meet mismo in general. Kumbaga, alam mo yun. Be ready lang siguro, be ready. So, gusto ko lang take yung paano yung naging flow ng laban. After, nung sa squat and bench, alam ko, hindi ko kailangan tignan yung subtotal. Since alam ko, si Leo, isa siya sa magiging malaki yung subtotal. Pero, sa bench. Yeah, dahil actually lamang siya sa squat and bench. Pero nung naririnig ko na nagmi-miss siya sa third attempt, alam ko na after deadlift, most likely, may chance rin ako to pull once that day miss. Kasi nag-miss din sa bench si Leo. Si Arman. Sa second, yata, para sa second. So, post niya ako nun opening na dyan eh. So actually, yun lang naman din talaga yung game plan ko. Parang, as long as ma-perfect ko yung squat and bench, wala akong, kasi, to be honest, I can say na parang I still have 2.5 at least sa squat. Maybe 2.5 to 5 kg sa bench. Parang kaya kong sabihin yun, di ba? So, nakita ko yun actually yung squat mo. Pero hindi ko siya like i-gamble since the goal is ma-perfect naman lagi. Since kaya yun din yung parang lesson kay Leo na imbes na parang sobrang aim for number sila masyado. Nasasayang yung kilos eh. Kasi kung titingnan yung kung halos nakapagdagdag lang ng ilang kilos si Leo, sobrang dikit-dikit kami talaga sa taas.
Sobra. And yun lang yung sigurong masasabi ko. Parang pag meet day, mas better if like alam mo yung attempts mo para Like- maging honest ka lang. Like what's it there? It's there, ba? Parang kumiscore ka lang ng kumiscore, ganun. Actually, pag di na nag-miss si Leo, ang lapit niyo ang dalawa. Actually. Same Second kami. deadlift niya, nag-miss yung second deadlift, diba? 270. So, Oo. sayang 15. Sayang 15. Nakuha niya yun eh. More on soft lockout daw. Sa Nakuha niya yun, tapos di siya, pag 667. nag-conservative spot, medyo 670 na siya eh. Actually, magta-total siya ng 675 din. Kung na-pull niya yung 277. Pero yun nga, dahil ang daming nasasayang na sa third attempt na miss niya. So, Okay, wait. Paano pala pag ganun dyan? Kung yari di nag-miss si Leo, so may dalawang kang option. Pull for first, pero pag na-miss mo, magta-third ka, or pull for sure second. Ano gagawin mo? Oo. Yun yung mahirap. Yun yung mahirap. pwede. Siguro, I mean, ano nga gagawin mo? ako personally, siguro, First pa rin. hindi. Siguro, ipi-play safe ko pa rin yung position ko and most likely go for a national record deadlift. Since after 290, parang feeling ko meron akong 300 that time. Oo. Ang galawan ng national team, higher medal, sure medal ang priority. Sure medal pa rin, yeah. Sure medal ang priority. So, pag ganun, siguro i-sure spot ko yung silver. And then may chance ako to have a record naman sa deadlift. So, pwedeng yun yung jump ko. Unless sobrang ganda ng pull. Parang pang sobrang confident ka dun sa third pull. Hindi kasi sugal. Kunwari 300 lang kailangan mo. I don't think sugal yun eh. If you try for 300. Kunwari go for gold yun. I don't think na ganun kalaking sugal siya. Kasi the way to 98 di ba? Pero nung na-pull ni Arman yung 277, wala. Kinailangan namin umangat ng 18, at least 18 kg. 18 kilo jump yun eh. Alam ko na rin naman na parang it's like too much to ask that time. So, but try pa rin. And malayo si Leo. So, wala nothing to lose ka kumbaga. Yeah, pero ito, props sa batang yan. Legit. Bata pa nun. Sasabihin ko sa podcast na to. Props sa batang yan. May future talaga yan si Leo. He's 19 years. So, next year. Parang natural weight niya din tong 83. Oo. Diba? 80 lang ata. Parang 80-81 lang. So, wag lang siya ma-injure, no? Sobrang layo mararating ng bata na to. Malayo. Legit. Abangan niyo to si Leo sa 83. Baka next year. Yan taon na si Leo. Like, college siya, di ba? 19 pa lang. Imagine mo, 19 pa lang first year college. Damn. Big shoutout kay Leo. Solid. Grabe yung batang yun, man. As in, wild yung batang yun kasi nag-training yun dito. Wild yun, man. So, yung 74 pa siya. Sobrang wild niya. So, yun. Masarap panoorin si Leo. Legit. Grabe. Entertaining yung batang yun, eh, no? Training, meet. favorite ni Johan yung sakto. Ko yun, downline ko yun. Troll sobre yun eh. Apo namin. Apo ko tawag nito eh. Apo ko daw. Grabe. Nagmamano sa akin. Kasi mga bata ni Kevin, di ba? Shoutout kay Kevin. No. So, yun. Mga nila. Downline ko daw. So, recap lang. 83, first Armand, second John, and of course, Leo. Big shoutout sa inyo. Then, move on na tayo. Anything to add, John? Sa 83, props lang din kay Doc. Since nag-try siya mag-pull for third sana. So, kaya kinabahan din si Leo. Kinabahan din si Leo. Kay Doc, man. So, naangat niya ba? Hindi. Oo nga, no? Hindi. Nakita ko yun, hindi. Nag-off the floor din. Big shoutout kay Doc. Kaya nagsigawan sila Leo after na. Oo nga. Pero yeah, shoutout kay Doc. Guys, shoot your shots. Favorite 83 kay Gilipter ganun. From Baguio. CNL athlete Doc Cuevas. Shoutout kay Doc. Then, move on tayo sa 93. Ayan na. Yep. So, the best lifter? Sir? Andy Rice. Mr. Andy Grabe. Rice. Grabe yung performance na yun. Grabe yung performance. Alam mo yung parang beast na pinakawalan sa hawla. Parang, alam mo yun, grabe kasi talaga, men. Stats lang.
Si Anli Rice, in-out total niya lahat from 93 hanggang 120. Legit ba? 120? Hanggang 120. Ilan Kasi total? 770 something. Teka, bring up. 773.5. 773. Although, to be fair kay Raf, meron pa naman siya in the tank. Pero still, para gawin ni Anli Rice yun, grabe. Damn, ilang weight class total mo? Damn! Don't get clapped by 93 nga sabi niya. Grabe talaga. J-Bob. Grabe talaga. Yung performance niya, lalo na yung squat niya, yung last attempt niya. 280. Grabe naman yun. Pero inside lang, thoughts. Kasi may nakausap akong, I don't know kung handler niya ata yun. Parang, sabi ni Anli Rice, na overheard ko parang mali lang yung placement ng paa niya dun sa second attempt, kaya medyo mabagal. Kaya, kung napansin nyo, yung third attempt, ang bilis, grabe. Yeah, mali daw placement ng bar or something. Paa. Yeah, nag-jitters lang. So, ayun, solid yung performance. Again, recap Grabe. lang. First, Jason, Anli Rice, of course, General Redula, Nestor, shoutout. Shout out. For second, Nestor. and third is Lenus. Ayaw, sabi ko Ready na sana ba kayo Johan mapagalitan? Sabi ko sana Ready Johan. na ba kayo ma-reel uli? Ready na ma-reel itong mga to? De, pero gusto ko mag-shoutout kay Nestor. Grabe. Yeah, grabe. Pag-usapan natin. Super meet ni Nestor to, in my opinion. Yeah. Nag-best na siya sa bench, pero grabe. Yung taas pa rin ito, no? 750. 750. Mataas. Grabe. Tsaka nakita ko yung galaw ng deadlift ni Nestor. Mabilis pa eh. In my opinion, baka kaya niyang 318, 320 pag big ask. Baka mag-stop na sa lockout. Kasi diba usually lockout issue? Lockout issue lang si Nestor eh. Madalas. Pero kanya din kasi yung kanya din yung record. Naniniwala ako pag sa record, meron talagang condition mo, hila mo lang din agad yan eh. Unless tumanda ka na. Mismo. Ngayon lang din siya yung squat niya, 280. Ginrind niya tong malala as in perfect third attempt to. Para sa akin. Perfect nga yung third attempt. Perfect third. Yun nga, background about dun sa 93s na yon. So, any highlights pala? Anong sa nakikita nyo? Ano bang... Yung actually, isa pang... Yung kay Nestor doon, parang, di ba hindi nag-pull si Jason ng second? So, and yung game plan din nila doon is, kahit ano yung parang kailangan din ni Nestor, I think, itatry din nila i-pull eh. Parang ganun. Wala. Nung nagawa ni Jason yung 305, most likely siguro masyadong malayo. Nag-go na lang sila for the new national record na deadlift. So, regardless na hindi mag-pull si Jason ng third, panalo na siya. Tama ba ako? And then, nag-skip siya ng second. Kausap ko si Adrian tsaka si Anli Rice kahapon. Talaga nag-skip sila plano nila mag-skip ng second tapos go for a really big pull sa third. So, anong nangyari? Since mukhang malakas si Nestor, hindi na nila sinugal. They're actually going for the world qualifying. 790 ba yun? 790. So, parang pupull siya dapat ng 315? 310, 315 or something. Para makuha yun. Mukhang condition si Nestor. Naka-load yung 321, di ba? Naka-load yung 321 eh. Naka-abang. So, hindi siya pwede magkamali. Binaba niya 305, binaba niya 313. Pareho silang masaya. Junior record, isang open record sa deadlift. Yes, sir. Big shoutout sa dalawa. And of course, ang third place nyo, kayo na bahala dyan. Kayo bahala dyan. So, ano ba nangyari dito? Shoutout, Lenus. Shoutout. Ready na ma-reel ang inyong ano ba nangyari dito? Bigyan mo nga kami ng context, Johan. Kasi syempre, di ba, may nag-usap tayo ng time na yun eh. Parang possible ka talaga mag-third na yun kung parang hindi mahatak ni Lenus yung 300 eh. Tama ba ako? Actually, di ba okay nga squat ko? Pero nung naano na ako sa bench, nung nanibago ako sa pad,
Oo. Parang medyo nagduda na ako dun eh. Kasi ina-aim ko talaga mag 150 or 152 sa bench. Oo, sinabi mo yun, di ba, nung podcast? Oo. Oo. Pero 145 lang nakuha ko. Yun. So, medyo malayo na doon pa lang sa bench. Oo. Kasi if 7.5 nakuha ko, I think posible pa. If di niya nagawa yung 305. Gets ba? Gets. Pero yun nga, grabe. Condition din si Lennox on time na yon. Solid. I think, tama ba? O second attempt niya ba? Actually, sobrang wild. Kasi second attempt, 300. Oo. Tapos after nung nag-305 siya, nagawa niya pa rin. Mismo. So parang grabe. Yeah. Yes, sir. Davao strong. Shoutout kay Lennox. Kay Boss Lennox. Tapos, iba talaga pag tatay na. Iba talaga. May boost, may ano. Lumalakas ba? Dad's Sinabi niya rin after ng prob. Yung tatay. Tuminaw ng priorities niya. May extra boost. Pero tama yung asawa niya rin nag-compete. Lakas din. Diba? Si Veronica. Di ba alam ko, kakapanganak niya rin eh. Parang, di ba, tama ba ako? Big shoutout kay Ate Veronica. Pero yun nga, Growlit. Yung anak niya, naman? next na yun. Powerlifter, andun din yung anak eh. Naman si Veronica sa Mindanao. Actually, yung lakas niya, 140 squats sa Mindanao. Yeah. Big Tapos pagbalik dito, 130 something pa rin. Yeah. Pero yun back to yung sabi mo kanina nga, di ba, nung beginning ng podcast, may issue ka dun sa deadlift mo, Johan, di ba? About kaya hindi mo, tama ba, hindi mo na third yung last mo? Ay, di mo na pull yung last? Actually, sa second pa lang, nabigatan na ako eh. Oo, medyo struggle ka sa lockout eh, tama ba? Compared nung last pull niya dati. So, dalawang factors bang sa akin. I mean, kayo na bahala pag gusto nyo isipin ako. Pero pang sa akin, yung sapatos ko talaga. Kasi pag chinek mo yung video, di talaga ako maka-wedge. Then nakita ko ginaganon mo. Ako nandun ako sa likod mo. Ginaganon mo siya, tapos dumudulas. Dumudulas na nakita ko. Hindi lang masyado mag-wedge. Kasi yun, nilikod ko na lang lahat. So, but aside from that, I think it's more on, kasi nga, di ba, nagbago kami ng programming. One blockout. Yung medyo risky move. Binaba mo yung volume mo. Like, from high rep, nag-low reps kami. So, I think yung mali ko doon, I think 5 days out, masyado akong pinush sarili ko. Kasi ba usually sa ibang tao, parang 5 days out, nag-taper na. Chill na yun eh. Tapos yung pinush ko 5 days out, may 280 ako, single. Tapos nag-rep work ako ng 260. 260, oo. Tapos feeling ko naubos na ako doon. Hindi maganda yung taper this time, no? Hindi talaga ako nag-taper. Wala talaga sa taper. Hindi ako nag-taper sa deadlift. Into week 4. Kasi, interesting. Kasi yung iniisip namin is, bakit di mag-show up dati deadlift ko? Is it because under-recovered ako, so sobrang fatigue, or kulang ako ng stimulus? Detrained na. Kaya going to this meet, pinush ko talaga, para rin malaman ko. So nag-gamble ka with just try more stimulus rather than just taper. So ginamble ka talaga. So, yun yan, can't be mad about it naman. Yeah. Kasi Kasi you learn something from it anyway. PR total ba to? Yeah, PR total. PR total pa rin naman, kahit paano. Dahil sa sports mo, no? Grabe, no? For Lennox lang, shout out Lennox. Kasi sabi ko sa recent podcast, sabi ko, diba, parang baka hindi niya rin kayanin yung like 700. Pero, while nakapagdagdag pa siya ng total, so mismo. 705 total siya dito. So, well, props Lennox. For me, I think yung naging advantage ni Lennox dito sa matchup nila, at least ni Yuan, is yung bench talaga. So parang ang laki rin talaga ng improvement ng bench ni Lennox. So, actually, ito rin. Pag napapansin nyo, feeling ko if hindi masyadong umaasa sa technique yung lifter, like conventional or medyo close grip, mas lamang talaga pag iba yung equipment. Like, di sila maapekto. Mas resilient yung mga ganong klase of form, no? Tama. Madalas yung floor, kasi conventional. Di okay lang. Okay lang. Or pag okay lang. May perfect conditions talaga na hinahanap na. Mismo. Pagka technical yung lifter. It was overthink din sa alam mo yun kapag midday. Diba? Pupulutin mo lang eh. Mga ganun. Di ka na mag-arch parang gano'n. Bench, tutulak mo lang eh. Tutulak mo lang, kumbaga. Kasi sobrang laki ng factor kasi ng overthinking ng athlete eh.
actually. Hmm. Lalo na sa deadlift, like, yung, alam mo yun, alam nyo na yun. Kumbaga, sobrang laking factor niya para ma-pull or hindi ma-pull yung bubuhatin. Then, Yes, sir. 105. exactly. Ano na ba? 105, eto na. The matchup. The Hindi, matchup. pati ako hindi ko expect Wildest matchup. yung ganong kalapit. Grabe. Tama ba ako? I think sila yung Sila yung closest. closest. 0.5. 0.5, yeah. 0.5 lang. 0.5. 0.5. So, big shoutout kay Raf Kailig and of course kay Mio. Boss And, Mio. nag-third is Si Ram. Ramzel. Big shoutout. Ramzel. Which is, Shoutout yun naman sa- talaga yung yung lahat naman tayo, yun Yung talaga prediction. yung prediction, top 3 prediction talaga. Yeah, I mean, solid. Pero hindi, I'm sure wala ditong nag-expect na ganong kalapit. Ganon Ina-expect ko kalapit. naman. Ako simula yung narinig ko kasi yung sa podcast alam ko nabanggit na parang nag-280-ish si Mio ng mabilis. Yung, I think 290 rin. 290 ba yun? 290. Oh, I mean, sa dun sa activate. training, parang ganun. Parang, dahil doon, feeling ko, parang na-expect ko na may, di ba nga, ang May goal chance. ang ano ko, ang first ko talaga si Mio. Parang, alam mo yun. So, close enough. Alam mo yun? Ah, Kumbaga, so, how was it? Kasi since ikaw yung, bigyan mo kami ng background. Since wala dito si Mio, then ikaw yung coach ni Mio. How was it? actually, ginulat ako ni Mia dun sa squat and deadlift niya. Grabe. Lakas. 290, in-expect ko baka pwede siya mag-grind ng, well, sa training, kasi, si Mio, ever since na-train ko yan for the past 3 or 4 meets, kung ano yung pinapakita niya sa training, typically, around ganun din kabilis yung nangyari sa kanya sa meets. Mm-mm. Well, this time around, nag-fail pa siya ng 295 sa training ng deadlift. Okay. Oo, nag-hitch. Ginawa ko lang, meron lang kaming slight technique adjustment. Pinanaro ko ng 2 inches yung grip niya. Tapos nawala na yung lockout issue niya. Yun yung isang malaking change doon. Tapos na-break niya yung parang 4 competitions na hindi napupul yung 300. Sunod-sunod din di ba yun? Parang na-curse siya doon, May curse May barrier talaga eh. May Mental barrier yung 300, mental barrier. Sa totoo lang. Rino, Ronats nung last year, CNL, ano pa ba? Ronats nung last year pa. Ganun din. Madami. yung Kirino yan, nalala ko yun. Yeah. Pero yun, bench show up naman as expected around 165. Yung 170, nakuha na niya sa training pero again, iba yung condition sa meet Tapos nagpiga pa siya sa squat. mismo. Pero Grabe. yun, first 300 squat sa 105. na break na, grabe. Di ganun. I mean, No. yung speed niya, yung RPE nung 300. Kasi medyo mabilis pa eh. Bilis pa nga. Hindi pa grinder eh. Mabilis ka. Mas nag-grind pa siya sa 291 last meet Sa activate. last year. Grind yun actually, yung sa Baguio. Well din. Mas Possible nag-grind siya yun. nung time na yun siguro mga 307, 310. Kaya niyang i-grind. Probably. Para sa akin. Iba Pero yun, ibig sabihin, pagka So, the thing with Mio kasi, healthy siya sa lahat Kasi wala siyang injuries kahit isa. So, parang every meet, gagawin lang namin yung exact same halos na peak and taper. Tapos, lumalakas pa rin siya dun sa ganong programming. So, tuloy-tuloy lang kami din dun. Tapos wala siyang nararamdaman mga sakit-sakit. As in, wala sa knees, wala sa likod. So, kahit yung progress niya, slow, pero steady, tuloy-tuloy. Oo. Tapos Okay na yun. walang stop. So yung natutunan ko sa sarili ko Masyadong greedy sa progress. Talaga ba yung greedy? Oo. Nice. Yung injuries. Iba-iba Kaya tayo maingat yung, talaga ako yung progress rate mag-program. natin Iba-iba rin Kaya saka long game kasi talaga tong powerlifting Kaya Oo, basta makes nag-i-improve. sense para magmadali ka. Parang alam mo yun. Yes, sir. Kasi mas risky siya in a way kasi yun nga ang kalaban natin kasi based on a standpoint na na-injury ako. So alam mo yun parang grabe. May preno dun sa progress mo pag na-injury ka. Parang, Yeah, oo. Matagal eh. commercial Matagal. yung buhay mo. Oo. Marami talagang feeling ko yung main part ni Mio kaya siya umaabot na sa ganitong levels kasi talagang healthy lang siya the whole time. Yeah. Wala
lahat. Sobrang swerte mo pag wala kang injury tapos powerlifter ka. You're blessed. Blessed. Totoo. Diba? Pero yeah, grabe. So, in terms of squat, na-out-squat niya si Raf. So, 25, tama prediction ni Johan, 25 kilos. 25 Actually, Actually, feeling ko lakas ng squat ni Mio sa beat. Kasi, hindi ko alam pag alam mo, Raymond, pag nag-squat si Mio, like yung 290, parang di yata siya nag-rest. Hindi nga Alam mo ba nagpapahinga. Parang, Masyadong hype, di ba? Ganun nga siya eh. parang 270. Tapos after 1 minute, nag 290 na. Mabilis turnover ni Mio sa training. Grabe, wild. So yun, the out squat niya, then bench, come to bench, alam ko lamang si Raf. Si Raf, 20 kilos. Tama, nakuha niya ba? Malakas bench siya. nila. Yeah. Kuha niya yung record niya dati, 185.5. Then, come to deadlift. Anong story behind nun ng 0.5 difference na yon? Si John siguro magkwento. Go. Since ikaw yung Si John yung handler ni Mio. So, ang nangyari kasi doon, parang after ng second, okay, so subtotal, lamang tie sila parehas. Dahil so, nag-miss si Raf. Nag-miss ba siya? Sa bench. Para sila nag-miss ng third bench. And then, tie sila, I think, subtotal. Lamang si Mio ng si Mio ng 4.5. Tama. 4.5. Forecasted, lalamang na si Raf kasi mas mataas yung pull ni Raf. So, yun nangyari after second. Doon na nag-start yung pinipili na namin. Yung one yung magiging parang final na I think nandun pull. Final pull nila. So, unang ginawa ko doon, actually kasama ko rin brainstorm ko ano yung gagawin. Kasi Raymond kasi syempre sobrang busy siya. So, unang nilagay namin doon is 305 for last pull ni Mio. Pero, nung tinignan ko kasi yung 295 ni Mio, since nakikita ko na ilang beses niya na rin na-miss yung 300, medyo nag-aalangan din ako yung 305. Tapos, so, parang inisip ko, pwede kami mag-play safe 302 since, so basically, kahit mas na mapul ni Mio yung 302, panalo na siya. Highest chance. Temporary number 1 siya. Okay. So, kailangan na lang mag-pull ulit ni Raf para manalo. So ang ginawa ko doon, hindi ko muna pinalitan yun eh. So, parang tinanong ko rin muna si Raymond, ano na yung magiging final decision natin dito. Kasi kung ilalaban natin yung 305, hindi ako nagtitiwala sa kakayanan ni Mio. Medyo baka lang mag-miss talaga since yung 295 niya medyo close to 300. Feeling ko eh. So, yung 302, medyo parang kaya pa. So, ayun. Hanggang sa nag-decide na lang sa 302, and then, sila flip. Nag-drop din sila sa 307. Yeah. Kasi hindi naman din nila kailangan mag 310 yung original nila. So, ayun. Yeah. Pero honestly, I think on the day, baka kaya pa ni Raf ng 312.5 eh. Yeah. Actually. Strength-wise, maybe 315 kung kailangan. Yeah. So, yun lang. Feeling ko kahit kahit ano pa yung ilagay nila na dead for that time. Malakas tayo. Sobrang laki. Pull. Yeah. Sobrang. Yeah. Pero yun, ang lapit. Sobrang. Lumalapit na. Tignan natin ang context for the past ilang years sila naglalaban, laging natatambakan. 25, 30 kilos. Yun yung makita mo na laging natatambakan. Tapos ngayon, dikit na. So, it takes time talaga eh. Tsaka, ang comparison ni Raf tsaka si Mio, si Raf laging injured. Oo. Parang ako lang din. Tapos si Mio, laging healthy. Parang yun yung parang two sides of the coin sila pareho. Saka nag-cut si Raf. Slow, steady progress. Si Mio din naman nag-cut this time for the first time in his whole career. Ngayon lang niya napuno yung 105. Oh, okay. No. Pero yun nga, at least overall, diba matagal na rin hinahabol ni Mio yung 300 deadlift. Pero diba, 302 pa rin. So, may pa, no? May sukli pa.
Yung mga training weeks na yan, hindi lang sa laban, pati training, laging field kami 300. May mental barrier siya dyan eh. Yeah. May mga ganun talaga tayo. Pero ano din, sobrang props din kay Mio kasi that time. So parang sobrang, ano niya rin talaga noong time na sobrang in the zone nun talaga. Grabe, Oo, man. Showman na zone. showman siya. Kwento lang. Showman. Kwento lang. Legit. So, Gustong-gusto ng mga tao. Si Mio lang naman din yung si Mio lang din yung parang naging, may nagdadala ng kumot. Nagdadala ng kumot. So pag naglalakad siya mula dun sa, so, di ba yung buong likod? So pag naglalakad si Mio, so nakaupo siya dito sa dulo. So pag naglalakad si Mio, papunta dun sa pinaka-waiting area ng mga ate. Dala-dala din Mio. Yung kumot niya. May mga naririnig ako na parang kapa daw. King. Parang king si Mio. Naglalakad. Nangyari. Salamin pa, no? Naka-shades yung typical niya. Tapos kumakanta sa warm-up area. Tapos kumakanta sa warm-up area. Sobrang rin, lakin din talaga yung Mio dati. GV lang. Sobrang ganda nun. Laging GV. Favorite siya ng mga tao eh. Kita naman natin yung diba? Yung yakapan nila sa likod. Mismo. May Raf. Ganda ng laban. Grabe, sobrang ito yung isa yung nasaksihan ko na like close fight talaga dito sa powerlifting scene sa Pinas. And sobrang solid, man. Shoutout sa inyong dalawa. Binigyan nyo kaming ganong laban. And of course, ganda na last. Ramzel. Yeah, exactly. Kay Ramzel din, big shoutout, big props sa'yo, man. Pwede ba mag-thank you kay Ramzel dito? Thank you. Sabi tatay, thank you. Parang alam ko yun, Financer ng mga financer ng mga tao sa powerlifting. Clip mo to. Tapos, kinabukasan yata, birthday. Nga daw Mami mo siya pala, Ramzel. Thank you sa pa-birthday mo, Ramzel. Baliktad, no? Ayun. Thank you sa pa-birthday. Tara, 120. Gabi na, bossing. Game. 120. Kailangan pa natin matulog. Of course, may mga pa tayo, sorry. Pero yun nga, 120. Ang dalawa lang naglaban, si Emperor at saka si Lak. Emperor, So, Nico. ano yung, kasi, ang nangyari lang, hindi ko lang siya napanood kasi parang nandun siya sa may gitna Hindi siya nandun sa Parang huli pa yung 105 kaysa 120. Parang ganun yung nangyari. So, alam ko, di ba tama ba ako, nanalo si Lucky? Kasi Lucky. may mga miss attempts si Emperor. Malaki na wala kay Nico. Yeah, sobrang laki. Yeah. 20 Pero, kilos. Exactly, yeah. Pero possible, no? So, kung hindi siya nag-miss dun sa mga attempts na yun, possible niyang dalihin si Lucky. Pero, eto, kasi expected ni Nico magsasquat ng 300 yun eh. Yeah. Ngayon 290 hindi nakuha. Ang laki So, yung kung nag-300 siya, sobrang lapit nilang dalawa. Gets. So, yun. 290. Kung nakuha niya yun, meron pa rin lamang silak na 10 kilos. So, I think at the end of the day, parang si Lucky pa rin na mag-uuwi nung Dahil sa bench, no? Tama ba ako? Na to. Yes. Bench dahil talaga. sa bench. Tsaka deadlift. Deadlift bench. Deadlift malaki. May lamang din si Yeah. Si Luck. Pero ang expected talaga kuha ng Ano yung advantage nga dito? Kasi si Luck, nag-masters din siya. So, pwede siya kumuha ng chip. Which is a smart move kasi yung chip na yun yung difference between 2.5 at 1.5 lang kailangan mo, di ba? Mismo. Pero anyway, hindi niya kailangan gamitin yung chip na yun sa dulo. Yeah, saka may iniinda siya nung, doon kung last squat niya tayo, may iniinda siya. Si Lucky? Oo, may iniinda. Hindi. Sobrang lala ng tuhod dun ngayon. Yun. Big shoutout sa'yo, man. Solid. Ganun pag matanda na talaga eh. 280 ang squat yata nito. Dati. Labas na yung no? At saka kung ano-anong issues na yan. Mga ganyan, heavyweight na tumatanda. Yeah. Mga uric acid, mga ganyan. Exactly. Dami ng Sineset na ng memes ng gout yan eh. Kasi ginagout din ako dati. Yun. So yun. Nagloloko kami. Pero anyway, yun. Props kay Luck. Showed up pa rin kahit sobrang lala ng tuhod niya. And of course, kay Emperor. Shoutout sa inyo dalawa. Of course, shoutout pa rin kay Nico. Siguro siya yung makakapag-explain kung ano nangyari sa squat niya, no? Kasi as well. Ganda ng taper niya eh. Oo. I mean, ang ganda ng training niya eh. Yeah, so baka sa taper na gumaling siya from like major injury. So, big props sa kanya. And last but not the least, 120 plus. Let's go!
Talaga. Grabe. So, yun. So, paano yung naging takbo nung laban yung dalawa na yun? And Like, still, joke dikit ba kayo? Hindi ko nasundan yung numbers eh. And so, Ganda ng edit ni Kuya Raymond. alam mo. Heb-abi, no? Pero kasi, yung in-expect ko lang nag-usap namin ng coach ko, si Angela. Shoutout sa kanya. Hindi niya papanoorin to eh. English, Tagalog to eh. Pero, ang top end na nilagay niya, 285 o 280, 285. Doon lang kami. Pagkatapos ng call na yun, binalikan ko yung 320 ni Siyempre, ni-record ko yun, di ba? Record ko yun. Sinave ko yung 320 niya. Tinignan ko, putya, baka kaya 325, 330 nito. So, sabi ko kay coach ko, baka kailangan ko mag 290. Para, kumbaga, medyo risky siya para sa tuhod ko, tsaka sa likod ko. Pero, baka kailanganin ko siya for the battle, di ba? Ayoko mag-iwan ng too much in the tank para meron akong chance pumul for the win. Yeah. So ngayon, kuha ko 290, masaya na ako doon kasi alam ko, babawi ako sa bench. Babawiin ko yung lead kahit paano, liliit siya sa bench. Opener lang pumasok. Yeah. Anong top end mo possible dapat doon bench na yun? Yung nakalagay dun sa sheet ko, 205 eh. 205 talaga. No? Kasi, sabi talaga yung bench ko. Tinrader ako for the first time. Kasi, feeling ko mental load. Tapos yung sa squat nga, feeling ko, never ako naka-hyper-vis eh. Yung kwento nun, kaya ako bumalik ng Jordans. Kasi umaangat yung side ng paa ko, kinabahan ako doon. Pero hindi naman talaga ako reliant sa leg drive. Honestly, kahit rubber shoes na suot ko doon, okay lang sa akin. Talagang mahina yung braso ko. Talagang mahina yung braso ko sa kog. Yun yung feeling. So, nung nabaon sa 197.5, medyo nilamig na talaga ako. Uy, baka kailangan mag-pull ng malaki So yun. After ng bench, medyo pa ako syempre. Game face. So, kasi kumbaga may ipupull talaga si Big Boy eh. Kaso nga lang. Alam ko mag 300 plus yan. Yeah, unfortunately may mga na-miss na attempts. Tama ba ako, di ba? Due to, grip issue, di ba? So yung yun. last pull ni Big Boy. Game plan lang namin. Pantayan siya kasi mas magaan body weight ko, surprisingly. So, akala ko mas mabigat ako sa kanya lalaban. So, 20 kilos yung lamang, match lang, 20 kilos. Yung last, 305 yung nakaset na una. Ginawa niyan 307.5. So, kailangan namin mag 327.5 kung nakuha niya. Hindi niya nakuha. So, that's why. Sabi ko kay Sabina, hindi na natin ibababa. Kasi yun nga, symbolic para sa akin yung 325.5 na yun. Tinanong ko pa yun eh. Baka tayo ibaba si Rebo, hindi niya kailangan. No, hindi ko kailangan ibaba. Actually, pwede kong iwan yung third, panalo na ako eh. Pero kasi symbolic para sa akin yun. Tapos lumipat yung 310 pre. So parang, gets mo yun? Yeah. Symbolic na siya para sa akin. Kasi yan yung huling meet na nag-3 lifts ako na maayos. Walang iniinda, walang anything. Damn. So, tapos syempre, showman. Of course, diba? To pull. Bang, bang, bang! Manata nyo, sa Ranyo event. Medyo clout chasing. Bumaril eh. Buti di natamaan. Hindi baril yun. Tinuturo ko lang naman yung reference. Ay, di ba? Kaya lang mabilis lang masyado. Mukha talaga yung bumaril. Di naman. Tapos tinalon pa ako ni Jan after. Nakita ko yun. Anyway, so, yun yung recap. Tingin ko may, tawag dito. Siya si Big Boy, binigay niya talaga sa akin yung motivation ko tong dalawa na to, si Ram at si Big Boy. Kasi nung bata talaga, walang kalaban sa 120 plus. Wala talagang juniors, walang open. Talagang ako lang, tapos may sasali na tatry lang ng powerlifting, tapos mawawala rin after. Hindi talaga nagkakaroon ng rivalry sa 120 plus. Or sa 120 nga dati wala eh. So yun. Abangan mo kami. Papunta na. Pataba na kayo na. Hindi, pero yun. Ecstatic ako sa nangyari. So, sa akin, start pa lang to. In my opinion. Yeah. Parang,
na nawawala na yung flame, parang last year, 2 years ago, nawawala na yung flame sa akin sa powerlifting. Kasi parang every time magpe-prep ako, sumasakit na naman tuhod ko or likod ko. So ngayon lang yung time na na-figure out ko na kung ano yung nag-work. Tapos naging mas patient na ako with prep. Hindi na ako nag-hahabol sobra sa training. Alam ko na ito lang yung kailangan ko. Tapos pagka may onting sumakit, talagang discipline na ako, tinitigil ko, hindi ko pinipilit. So yun. Controlled na siya in a way. Which is in a way, nakahanap ako ng bagong discipline sa training. Ang kailangan na susundin. So hopefully, next year, maiangat ko pa to. Siyempre. 210 bench. 200. Bumaba na naman. Gaganyan ka ulit. Yeah. So, ewan ko saan galing to eh. Bigla ko lang naisip eh. Hindi ko nga ginagawa yun eh. Anyway. So, pero yun nga, all goods. And all goods. Of course, maraming salamat sa inyo. Pero before we end this, gusto ko lang manghingi sa inyo ng mga takeaway. Like, at least one takeaway lang na naging masaya. Kung ano yung reason kung ba't maayos to, masaya tong Ronats na to. So, simulan ko na sa'yo, Johan. Wait lang. Pwede si Raymond muna. Sige. Hindi, ako na. Medyo lutang na ako. Sige, Raymond. I think, main takeaway, pag ginandaan mo yung production value, tas nilagay mo lahat ng best athletes in the country sa isang competition, you can't go wrong. You can't really go wrong. Kasi, aside from maganda yung magiging event, mas na-inspire yung mga bata, mga bagong lifters, para alam nila kung ano yung mga benchmarks nila kailangan abutin, mga milestones. So I think yun yung main parang nagustuhan ko dito sa meet na to. Kasi filtered na, lahat na high quality lifting, may mga backstory yung mga tao, kilala ng commentator, tapos yun, maganda yung production value. Actually, tanggalin mo lahat, ilagay mo lang yung mga high level athletes, tapos magandang kwento. Kahit ilagay mo sa Robinsons yan, basta stream mo na maayos, okay pa rin kakalabasin ito, in my opinion. Oo. John? Main takeaway sa meet. Yohan mo na. Lutang na rin ito eh. 30 na, boys. 1 hour cup to, no? 1 hour cup. 3 hours na ito. Gising ako 5 a.m. Dalawang episode naman daw to. So, okay na rin. Wait, so by main takeaway, are you referring to like the actual, meat production? Like, any. Natutunan mo or takeaway, any. Okay. Ito. So for me, yung main takeaway is like just show up no matter what. Kasi parang nga yun sa 66, diba? Like yung pinag-usapan natin. Like everyone thought that Cal was gonna win. Pero since, Diamond showed up, wala si Kicks, nagbangon wala si Kicks, wala si Kyle. Nag-second shot, diba? Kaysa fourth. So yun nga, main takeaway, just show up. No matter, kahit gaano ko pangit rep mo, just show up and just have fun. Yeah. Hindi naman porket one bad meet, wala na career mo. I mean, you're doing this for the long term. So just have fun. Mismo. And John, main takeaway. Takeaway ko yung programming kay Raymond. Hindi ko kailangan max out sa training. Yeah. Nagpaparinig ata ito kay Leo eh. Paano? 1 week out, max out. Max out. Yun, parang hindi siya, kumbaga yung takeaway siguro dyan, hindi siya training ang laban. No? Actually, that's good. Yeah, kasi parang leading to at least this podcast, right? Parang nung recent podcast natin, lahat tayo nag-relay yung mga picks natin with training, everything, diba? So, yun nga, parang show up lang, diba? Kasi minsan, parang ma-intimidate ka dun sa mga training ng mga kalaban mo eh. Diba? Na, okay, sila yung number 1, magiging blah, blah, blah. So, yun lang. Basta lang, I think, yun. Kasi for me, kasi kung titignan ko rin yung naging prep ko dito, ito yung prep ko na
sobrang halos lahat Hindi ka nag-overshoot. pinakit ko, legit. Sobrang pinakit ko lahat. Kahit gigil na gigil ako mag-pull ng gusto kong i-pull during meet prep. So, parang hindi naman kailangan. So, also, good data to for me. And dun sa mismo experience ng Ronats, sobrang, well, first, wala na akong masabi. Diba? Kitang-kita naman natin. So, yan, thankful ako sa, dun sa experience, dun sa mga tao na nagtrabaho, diba? Lahat. PAP. Yes, sir. Shout diba? out PAP, SBD Philippines. Aster, Pina-experience nyo sa amin, mga lifters, especially ng mga nangangarap mag-international, mag-compete international, diba? Na yung kung ano yung possible na production din sa ibang bansa. So, at least nagawa dito sa Pilipinas. And nakita ko nga na ni-story din ni Nick Manders yun. Diba? Great ako. Yung story niya. Siguro nagulat siya na merong third world country na nag-production. Grabe kayo third world country. Pero yung ano ko naman dun, sana, yun lang sasabihin ko, sana sustainable. Kasi pwede kang mag-hold ng meet na ganito, pero problema, kung hindi siya sustainable, ngayon lang natin ma-experience. Sino ma-experience ng mga lifters sa akin, next year, coming years. Hopefully. So hopefully, PAP makahanap ng happy balance between extravagant and really mga bongga na event, tsaka yung sustainability ng events nila. Mismo. Na nakukuha mo yung mga really important things, kunwari maganda yung lifting cast, organize yung schedule, malinis yung platform, maayos yung warm-up area. Tapos all the bells and whistles, parang pwede mo naman magtipid sa ibang bagay. Parang gano'n. Good. So, yun. And then yung last, yun nga. Tulad ng sinabi nila na just show up lang. So, yun. Yun lang. Yeah, and for me, siguro as a athlete and spectator, since ako lang hindi nag-compete dito sa podcast na to, in terms of being athlete, main takeaway ko sa mga nakita ko is adapt na lang. Like, no time to complain. Kaysa mag-complain ka, isipin mo na lang kung paano i-adjust yung sarili mo and all. Para hindi na ganun ma-affect. Kasi naapektuhan na nga dahil sa nirereklamo mo, maapektuhan ka kasi nainit ulo mo. So, lose-lose situation ka doon. Lose-lose situation ka doon. Adapt na lang. And being spectator na rin since nandun ako ng 3 meets afternoon pinanood ko talaga siya. So para sa akin ito na yung sa ngayon peak ng powerlifting ng Pilipinas in terms of production, and gusto ko lang pasalamatan yung SBD Philippines and PAP kasi naparanas niya sa mga athlete ng Pilipinas na yung ganung ka-grab, alam mo yun? Yeah, world class na event na grabe. Yun lang. Hopefully, yun nga, sabi nga ni Kuya Remo kanina, hopefully maging sustainable. Yeah, sustainable and magawa to sa next meets ng yes, sir. PAP. Kahit hindi ganito level, kung hindi sustainable ganito level, kayang-kaya ng PAP i-improve talaga. Lalo na tinaas mo yung qualifying totals, diba? Which is good actually yung ganun. Like, so magiging isang araw na lang yung Ronats, parang ganun. Mismo. Unless dumami ulit. Yes, sir. So, anything to add before we end this podcast? Good. Shoutout. Wala na. Good. Shoutout. Okay na ako po si. Shoutout. Activate Sports, Activate Powerlifting, L1, RPE, Sarimo 5. Shoutout sa Zest Power Gym, mga DBQ athletes ko. Shoutout din kila Tito Eddie sa Titan Support Systems nila. Mga athletes na nag-uwi ng lahat ng best lifter, pati Zest best team. Yes, sir. Overall. Shoutout sa umabot sa ganitong kahabang podcast. Yes, sir. Shoutout sa nagstay. And of course, again, shoutout sa lahat ng lumaro ng Ronats and sa mga nanonood ng podcast na to. And hopefully, magkaroon pa ng podcast pa eventually. More and more and more. And of course, congratulations sa atin lahat. Panalo tayo doon. Doon na tayo sa ano. Yes, panalo tayo lahat. Panalo tayo. Powerlifting scene sa Pilipinas. Panalo. So yun lang, men. Maraming salamat talaga sa inyo. Solid kayo.
And Yeah. pasensya dahil Ganun mo. napahaba yung 1 hour cup, naging 2 part ng podcast. Dalawang podcast na lang to. Lagyan mo ng timestamps, Yes, sir. Ah, Sige, oo, tatry nag- ko. Marami kasi Pinapahirapan yung mga mo tao, buhay ni XRJ. hahanapin yung mga topics eh. Tsaka kung gusto nila weight class, ganyan. Lagyan mo yung weight class kung saan sila gusto Sige, pinag-uusapan. Pasensya na, XRJ. Ginusto Gagawin natin. yun. Ginusto mo to eh. Ginusto mo Oo, to eh. eh. Kailangan trabahuin ko eh. Pero Lalagyan kami, tayo. ano na? Go lang. Yan, maraming salamat. Walang nasabing Gcash, no? Wala na tayo doon. Off na. Nandito. Thank you. Sige Wala, na. clear. Sara mo na. Good night sa inyo, men. Maraming Good salamat. night. And see you sa next podcast. Peace out. Peace out. Peace.